Reminders lang po, wag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Hindi po ako doktor, so whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So wag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Morning po. Magta-try po tayo ng peanuts today. No? Matagal na pong may nagtatanong sa akin ito. Yung peanuts daw po na nabibili sa kalsada, sa kanto. Yung mga naglalako po ng mga vendors. So ito na po siya. Bumili na po ako. 20 pesos po siya. Worth 20 pesos. Yung may balat po ito. Ayan po. May balat. So kakainin ko po siya. After 2 hours, we'll see kung ano po yung magiging spike po sa blood sugar. Ang baseline blood sugar ko po as of now is 99. Galing po siya sa Otay CGM. So yan. We'll see. May blood sugar spike nga kaya. Conclusion na po tayo doon po sa peanuts na kinain ko. No? So peanuts po yung nabinili doon sa yung naglalako po sa kalsada. So peanuts, Kanto peanuts. Yan. So nag-start po yung blood sugar ko at 99. And then after an hour, umangat po siya. Nag 100, I think 108 po. No? So plus 9 po yung blood sugar level. And then on the second hour, instead of pababa na po siya, umangat pa po siya nag plus 9 pa po siya, actually plus 10, no, plus 11, so 108, nag 119 pa, so in total, from 99, naging 119, so that's plus 20. Well, if pantawid gutom lang po ba, yung tipong nagugutom lang kayo in between meals, so pwede po kayong kumuha nun, a handful, para at least mabawasan lang po yung craving niyo sa food, no? So you have to be very cautious about the kung gaano po karami yung kakainin niyo, and at the same time kung isasabay niyo po siya sa pagkain na high in carbs, kasi po pwede po siya mag-trigger ng mas mataas po na blood sugar spike. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.